Sinagot na po mga kaboses ni Congresswoman Jinky Luistro ang maanghang po na statement ni VP Sara Duterte sa isa pong meeting de avance, mga kaboses. Dahil sinisingil nito si Congresswoman Jinky Luistro sa di umano'y pagkakautang nito sa law firm ng husband ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Carpio, mga kaboses. At grabe po yun, no? Binunyag talaga ni Vice President Sara Duterte na hindi pa nababayaran, mga kaboses, yung 8 million pesos na utang raw ho ni Congresswoman Luistro, mga kaboses, kay Attorney Mans Carpio. Imagine po 8 million pesos raw ho ang utang, mga kaboses, na hindi nababayarang serbisyo. Ano po, doon po sa opisina ni Attorney Mans Carpio. At agad naman po itong sinagot, no, ni Attorney Jinky Luistro, mga kaboses. At alam naman po natin na si Attorney Jinky Luistro ay kaalyado po ngayon ng administrasyon, mga kaboses. At di lang yan, mga kaboses, isa rin po ito, no, sa nag-imbestiga during po sa mga hearing kay former President Rodrigo Roa Duterte at pati na po kay Vice President Sara Duterte. So talagang may alitan na itong dalawa, mga kaboses, sa larangan po ng politika. Unang-una po dyan, mga kaboses, pakinggan po natin ang statement ni Vice President Sara Duterte. Pagkatapos ho, pasasagutin po natin, no, si Congresswoman Jinky Luistro, mga kaboses. Pero bago po yan, please subscribe po and click the notification bell para notified po kayo sa lahat ng pangyayari po sa ating bayan. Itong video na to, mga kaboses, no, credit natin sa SMNI Digital, no? Ang title po, magbayad ka naman muna ng utang mo. Ibinunyag ni Vice President Sara Duterte na hindi pa nababayaran ni Batangas Representative Jervil Luistro, no, ang 8 million pesos utang nito kay Attorney Mans Carpio, asawa ni VP Sara. Ang utang raw ho, mga kaboses, ay para sa legal fees, no, matapos hawakan ni Carpio ang kasong rape na isinampa laban sa asawa ni Luistro. Si Luistro ay isa sa mga mababatas na pumirma sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Narito po ang video, mga kaboses, ni Vice President Sara Duterte. Piso ng tao na nagkakari tayo na piniling representante ng ating distrito. Di po ba yung asawa ay may case? Lumapit siya sa asawa ko. Ayun, mga kaboses, no? Short lang po yun, paniningil ni Vice President Sara Duterte, mga kaboses. Ngayon, pakinggan na naman po natin, no, yung sagot po ni Congresswoman Jinky Luistro hinggil po sa sinabi ni Vice President Sara
Duterte, mga kaboses. Sa huli, nais ko lamang pong magbigay ng mensahe kaugnay ng naging pahayag ng ating Vice Presidente kahapon sa sortie ng ating katunggali. Mawalang galang po, hindi po buwaya ang Congresswoman ng Batangas 2nd District. Ang Congresswoman po ng Batangas 2nd District ay Congresswoman na nagtratrabaho sa tiwalang ibinigay ng taong bayan. Pangalawa po, ang Council of Record po ng aking asawa sa mga fabricated cases of rape na kanyang pinagkaanan ay si Attorney Nilo Divina ng Divina Law Office and my two good friends, Attorney Johnny Magboo and Attorney Bong Panganiban. Pangatlo, kung ako man po'y may pagkakautang, ako po'y nakikisuyo, sana po ako'y mapadalhan ng pleading or entry of appearance o kahit na po anong papel upang akin pong maunawaan ang naging partisipasyon ng inyong law office sa fabricated cases of rape na naging kaso ng aking asawa. Pasensya na po, pero hindi ko po ito maunawaan. Pero rest assured po na kung may makikita akong papel na nagpapatotoo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong nabanggit, pagsisikapan ko po na bayaran ang sinasabi niyong utang. Di ko lang po maintindihan. Siyam na milyon daw po yun. Kung wala namang entry of appearance, wala ding pleading, para pong ang hirap maintindihan kung saan nanggaling ang siyam na milyon na pagkakautang. Ito pong aking pagsagot ay hindi po para sa aking sarili. Ako po'y sumasagot sa mga naging pahayag ng Vice Presidente kahapon dahil obligasyon ko po na alagaan ang dangal ng aking mga kababayan dito sa Batangas 2nd District. Ayun, mga kaboses, magbabayad na naman ho daw si Congresswoman Jinky Luistro, mga kaboses. Kung yun nga, mayroon pong papel na may papakita, no, si Vice President Sara Duterte. Now, ito po ay isang malaking challenge po kay Vice President Sara Duterte, mga kaboses, no? Na kailangan talaga niyang ipakita yung dokumento na magpapatunay na talagang si Congresswoman Jinky Luistro ay may pagkakautang na 8 million pesos, mga kaboses, dahil po sa serbisyo na ibinigay ng kanilang law firm, no? Regarding raw po sa rape case ng kanyang husband. At napakaugong po ng issue na ito ngayon. Kumakalat na po ito sa social media, mga kaboses, kasi sobra po yung binitawang salita ni Vice President Sara Duterte. And I hope, mga kaboses, na talagang lumabas ang katotohanan, no? At kung totoo man ito na hindi nagbayad si Congresswoman Jinky Luistro, mga kaboses, talagang may problema dyan, no? Talagang may reflection yan, mga kaboses, sa kanilang sisilbi sa bayan. Hindi pwedeng ganun, mga kaboses. At pangalawa, yung husband pala niya, yung asawa niya, mga kaboses, ay meron pong rape case, no? Posible na maapektuhan rin ang kanyang political na karera nito, mga kaboses. At kung hindi man totoo yung mga paratang ni Vice President Sara Duterte, sa side naman po ni Vice President Sara Duterte ang magkakaproblema, mga kaboses, no? Pwedeng mangyari na peke yung information, mga kaboses, kung hindi po mapapatutuhanan ni Vice President Sara Duterte yung kanya pong mga akusasyon, mga kaboses. Pero patuloy po natin yung babantayan, no? Yung sagot na naman po ni Vice President Sara Duterte regarding po sa issue
na ito, mga kaboses. Kayo po, ano po yung komento niyo? Reaksyon, opinion po regarding po sa issue na ito, mga kaboses. Comment lang po kayo sa baba, and please subscribe, like, and share na lang din po sa ating mga video dito po sa Standpoint Analysis. Ako po inyong kasama, Kaboses Wins. God bless po sa inyong lahat, mga kaboses. Bye-bye.